Isinusulong ng COMELEC ang pagpaparehistro muli kahit ng mga dati ng botante para raw malinis ang voters list bago ang susunod na presidential elections. Payag naman kaya ang marami na pumila ulit, lalo't mahigit 60 milyon ang gustong iparehistro sa loob lang ng isang buwan? Ang boses mo, pakinggan sa pagtutok ni Ian Cruz. Ganito kadalasan ang tagpo sa tuwing bubuksan ng COMELEC ang voters registration. May iba pa ngang nagpapalipas pa ng magdamag, lalo na pagpapalapit na ang deadline. Ayaw raw sana yan maranasan ni James Quintao. Sobrang haba po ng pila, pumunta po kami ng 2 ng madaling araw, nakauwi po kami ng 12. Pero kung masusunod ang COMELEC, ang kasalukuyang 68 milyong botante sa buong bansa, kailangan muling magparehistro. Hinihiling kasi ng COMELEC sa Kongreso na gumawa ng batas para isantabi na ang kasalukuyang voters list at muling magsagawa ng voters registration para daw makagawa ng malinis na listahan. Sa 2026 ito gagawin at gagamitin sa 2028 presidential elections. Isang buwan ang target nilang panahon para sa muling pagrerehistro. Tinatayang 1.2 billion pesos ang kakailanganing pondo para rito. Wala po tayong intelligence report, wala po tayong mga anomalya na nadidinig. Kaya lang po, lahat na po kasi ng eleksyon natin, laging nawawala yung pangalan sa listahan. Para masettle once and for all yung issue na iyan, pinakamaganda po siguro magparehistro tayo ng bago. Sabi pa ng COMELEC, 2003 pa raw ang pinakamatandang biometrics na hawak ng COMELEC at mayroong 491,000 na double o multiple registrants. Balak ng COMELEC na gumamit ng makabagong ABIS o Automated Biometrics Identification System. Kasi po sa atin, 4 fingerprints po ang ginagamit natin. Yung ABIS po, 10 fingerprints. Pagkatapos, mayroon pang facial recognition, mayroon pang iris verification. So yun po, kumpletong-kumpleto. Ang election watchdog na National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL walang nakikitang rason para hindi suportahan ang planong re-registration kung ito raw ay para linisin ang voters list. Siguraduhin ng COMELEC na kapag kaganyan ang kanyang ginawa, ay siguraduhin niyang protektado yung datos tungkol sa mga tao, sa mga registrants. Sakaling matuloy ang re-registration ng mga botante sa 2026, ayon sa COMELEC, hindi naman kinakailangan umuwi pa ng probinsya ang mga nagtatrabaho at nag-aaral dito sa Metro Manila. Pinakinggan natin ang boses ng publiko kaugnay sa planong re-registration. Matanggal na po yung mga nakalagay sa master list na mga patay na. Marami po sa amin ng ganun. Nakarehistro na tayo, sir, tapos ulit pa, mabahala lang po tayo. Sa akin pa pabor. Kasi yung katulad po yung mister ko na ilista siya sa patay pero buhay siya. Tapos siguro para din po mawala yung mga flying voters. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online tungkol sa plano ng COMELEC na muling pagpaparehistro ng mga botante sa 2026. Sang-ayon ang ilang netizen para maalis na raw sa listahan ang mga botanteng pumanaw na. Matatanggal din daw nito ang mga flying voter. May mga hindi pabor dahil sa kalbaryong pila na kakaharapin naman ng mga Pinoy, lalo na raw sa mga senior citizen. Apela ng ilan, ayusin ang sistema o di kaya'y magbahay-bahay ang COMELEC para sa pagpaparehistro. May ilan ding humirit na sagutin ng gobyerno ang isang araw na sahod ng mga mag-a-absent sa trabaho para magparehistro. Huwag din daw sana makompromiso ang datos ng mga botante. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa mga social media account ng 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.